Hello, my dear! My dear Cancer, long time no see, my dear. Ang saya-saya ko today kasi dahan-dahan ko nang nakukuha yung freedom, 'di ba pagdating sa schedule, my dear. So ibig sabihin, more freedom sa schedule, sa time, more time sa channel, more upload, 'di ba? So my dear, proceed na tayo sa yung reading. Basta masaya ako, yun lang 'yon. Wala lang, share ko lang. Okay, so my dear, ang reading na to, my dear, ang sakop ng reading na to is from October 18, 2023 hanggang sa katapusan. And mga my dear Cancer, this is a general reading, so hindi to magre-resonate para sa ating lahat. So please, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Umpisa natin, my dear, ang reading mo sa pagkuha ng 3 cards dito sa Oracle card na ito. Ang tawag ko sa card na to is Angel Cards or Angel Message. Okay, my dear, 3 cards. My dear Cancer, tingnan natin. First card mo, my dear, is energy ng stress. Muntikan ko pa mapunit. Gigil. Okay, so energy ng stress, my dear. Ayan, no? Posible, my dear, na kulang sa tulog. Ayan, nape-pressure ka. Ayan, posible din, my dear, na baka makaramdam ka ng mga sakit sa ulo. 'Di ba? Yung literal na sakit sa ulo, migraine, ganyan. But that is an energy yan, my dear, ng stress. So, hindi yan maganda para sa unang card. Okay, tingnan natin, my dear. Kasama niyan, ang kasama ng ating stress card is ang kasama ng ating stress card, ang kasama ng ating stress card is yung goal, okay? So, posible, my dear, na hindi maganda to. Kasi posible nawawalan ka ng purpose in life. 'Di ba? Parang nawawalan ka ng direksyon. Parang na-hopeless yung energy mo dito, my dear. Bakit? 'Di ba? Ayan, no, parang nawawalan ka ng energy dito, my dear. Parang hindi mo alam kung paano ka pa magpapatuloy. Para ka nababalisa, nai-stress ka, my dear. Tingnan natin. Last card is luck. Ay, pakiramdam mo siguro wala kang swerte. My dear, lahat naman tayo may swerte sa buhay. Kung pinanginaan ka ng loob ngayon, nai-stress ka, tapos iniisip mo baka wala kang swerte sa buhay kasi paulit-ulit lang, my dear, nagtatrabaho ka lang tapos wala namang nangyayari, 'di ba? Wala namang nagpagbabago, stress ka pa rin. Ayan, my dear, ganun talaga ang buhay. Maski nga din ako minsan parang ano na rin, parang iniisip ko rin, ano ba naman to? Work na lang ako ng work. Tapos, kailan ko ba magiging katulad yung mga sikat na mga influencer, 'di ba, na milyon-milyon na yung pumapasok sa mga bangko nila, 'di ba? Minsan napapaisip din ako ng ganun, my dear. Pero as long as focus ka lang talaga and wag mong papalitan tong positive energy ng negative kasi positive to and then negative to. Dapat baliktad. Ayan, o, dapat lucky and then stress. Dapat ganon. 'Di ba? Parang namomroblema ka kung paano mo gagastusin yung pera mo or namomroblema ka kung paano mo, 'di ba? Saan mo dadalhin ang pera mo? Dapat ganon. Dito sa energy na to, my dear, parang nawawalan ka na ng pag-asa. Yun ang nakikita ko lang dito. Talagang nararamdaman mo lang is just stress. And then, nararamdaman mo siguro na hindi ka maswerte, my dear. My dear, maswerte ka. 'Di ba? Minsan talaga nakakapagod or baka hindi ka nakakatulog, 'di ba? Lagi kang puyat, saka overthink. Hindi din nakakatulong kasi talaga, my dear, yung puyat na 'yan, 'di ba? Kasi pag kulang ka talaga ng tulog, my dear, talaga yung utak mo talaga kung ano-ano talaga yung pumapasok, my dear. But yung energy na lumalabas dito, my dear, is nai-stress ka and nawawalan ka ng purpose in life and dahan-dahan ka ng parang nawawalan ng pag-asa, my dear, na suswertehin ka, na mapagtatagumpayan mo pa yung pinagdadaanan mo, kung ano man yan. Yun ang nakukuha ko dito na energy, my dear. Okay? Lahat tayo, my dear, nakakaranas ng stress, 'di ba? Tibay at lakas ng loob lang talaga yan, my dear. Okay, additional message tayo. Tingnan natin, my dear, yung mga eksena. Okay, tingnan natin kung anong eksena mo, my dear. Ito, okay. Ayan, o, flip card. Okay, we have here the devil card. Okay, yan yung devil card, o.
Eto ka na naman, kumakatok-katok. Okay, may devil card ka kasi, my dear. Okay? Ang devil card is minsan nasa isip natin to, my dear. Minsan tayo ang gumagawa nito or minsan kagagawan ng ibang tao. Minsan tinitrigger ka ng ibang tao, my dear. Lalo kang iniinis, lalo kang binubuisit. Kaya minsan nakakagawa tayo ng mga bagay or nakakapag-isip tayo ng mga bagay na hindi naman talaga nakakatulong sa atin. Ang first card mo, my dear, is the devil card. Okay? So, dinadalo ka, my dear, ni devil. Binubulong-bulungan ka. At alam mo naman yan si devil, pag nandiyan yan, wala naman yung ibang gustong makita. Wala naman yung ibang gustong makita kung hindi may stress ka, ma-depress ka. Yan lang naman ang gustong mangyari niyan. Okay, kasama niyang ating devil card is yung ating Seven of Pentacles. Nag-aalala ka, my dear, oh. Alalang-alala si Seven of Pentacles dyan. Kasi, normally, Seven of Pentacles is energy ng harvesting. Okay? So, posible, my dear, na may mga bumubulong na, ay, hindi mo makukuha yan. Hindi mo kaya yan. My dear, believe on yourself. Kaya mo yan. Kung ano man yung mga gusto mo mangyari sa buhay mo, kaya mo yan. At huwag ka makikinig sa kung ano man yung mga sinasabi ng ibang tao. Basta ikaw maniwala ka, my dear, na may swerte ka, na lahat tayong mga tao sa mundo ay may swerte. Kinakailangan lang talaga natin minsan dumaan sa butas ng karayom. Yan o, medyo nag-aalala ka dyan, my dear. Parang sinasabi mo dyan, my dear, ay wala na, katapusan na ng mundo. My dear, habang meron pang hangin na umiikot dyan sa baga mo at sa katawan mo, keep on going, patuloy lang. The Four of Cups. Kung makikita mo si Four of Cups, dinededma niya yung cups na nandito sa likod, which is sa original na cards, representation ng blessing, Ace of Cups. So, sa tingin ko, my dear, mag-focus ka lang talaga sa mga positive na energy. Sa mga panahon na to, my dear, iwasan mo manood ng mga balita, ng mga negative, makinig sa mga chismis, makinig ka lang ng mga motivational, yan, makinig ka lang ng mga positive. Iwasan mo kung puro negative yung newsfeed ng Facebook mo and everything, iwasan mo, my dear, kasi baka makadagdag pa yan. Okay? So, iwasan mo kasi kung makikita mo si si Four of Cups, ayan o, parang dinatanggihan niya yung mga blessings. So, there's a tendency, my dear, na super highlighted talaga yung mga negative energy from October 18, 2023 hanggang sa katapusan. Okay? Additional cards pa tayo, mga my dear. Kagagawa ni devil yan. Oo. Ulitin ko, yung devil is minsan tayo din yan. Tayong gumagawa ng devil, tayo overthinking. Yung mga overthinking na yan, yung kagaya na magkatrabaho ka, mag-a-apply ka, paano kung hindi ako matanggap? Paano kung hindi nila ako magustuhan? Ano yan? Negative energy yan. Yung typical na hindi mo pa nagagawa, pinapangunahan mo na. Hindi ba ganda yan, my dear? Minsan naman din, tao, 'di ba? Tao, yung mga chismosa, ayan, yung mga ganyan. Five of Cups, okay, bad habit, my dear. Kailangan mong baguhin yung bad habit mo, my dear. Okay? Posible, my dear, na kaya ka nagkakaganito is because meron kang paulit-ulit na ginagawa. Meron bad habit over here. Okay? Normally, ang Five of Cups, lumalabas to pag hindi ka pa nakaka-move on from the past or parang masyado ka nagsiself-pity, masyado mo dinadown yung sarili mo, masyadong maliit ang tingin mo sa sarili mo, nawawalan ka ng self-confidence, ganon. Lumalabas ang Five of Cups. Isang area din ng Five of Cups, my dear, is kung meron kang mga bad habits, okay? Meron kang mga bagay. Yan, yung pagsa-self-pity, yung pag-overthink, bad habit yan. Pero meron pang mas malalim na energy dito, my dear, sa ating Five of Cups. Okay? Additional message pa tayo, my dear? Additional message pa tayo, my dear Cancer? Ulitin ko, my dear Cancer, iwasan manood ng mga, ng mga nega-nega. Iwasan. Okay, and prayer, my dear. Magdasal. Pagkagising sa umaga, magdasal. Bago matulog, magdasal na tulungan ka, na palakasin, my dear, ang iyong damdamin, na mapaglabanan mo, my dear, itong mga pagsubok na kinakaharap mo. We have here the Five of Swords. Okay? Five of Swords is more on confrontation, my dear. Okay? So, nakukuha ko na dito yung negative energy. You need to move on, my dear. No? Meron ditong nanonood ngayon na hindi maka-move on from the past. Okay? Masama to, my dear, kung meron kang ginagawa na something negative para mapahirapan yung tao na yon.
babalik na sa'yo yan, my dear, okay? So, kung, kasi itong energy na to is more on parang revenge, no? Yun ang nakikita ko dito. Parang isinisisi mo sa mga tao, sa paligid mo. Posible may nanonood dito na parang ganun na kaya ka nagkakaganito is dahil sa kanila. My dear, posibleng part nila yon kasi nakinig ka. Okay? Remember, buhay mo yan, my dear. No? At the end of the day, ikaw pa rin ang masusunod talaga. Pero kung susundin mo at papairalin mo yung energy ng galit, madali ka madidiktahan, my dear. Karamihan ng mga tao na may galit sa puso, madaling nadidiktahan, madaling nalilis ang landas. Okay, ito yung mga bata, 'di ba? Pag rebelde, galit, 'di ba? Palasagot sa magulang, nalilihis yung landas. And ganun din yung nakukuha ko dito, my dear. Okay, we have here the Four of Wands, okay? So, my dear, positive yung energy nito, my dear, kasi sinasabi dito na, yes, meron kang magandang opportunity na parating para sa'yo, my dear. Kaso nga lang, naniniwala din kasi ako, my dear, na minsan yung mga minamanifest natin, hindi yan ipagkakaloob sa atin kung hindi pa talaga tayo handa. Kasi baka, my dear, nagmamanifest ka ng malaking halaga ng pera or ng kayamanan or ng katanyagan. Pero nakikita naman ng ating buong may kapal na may likha ng langit at lupa na gagamitin mo rin yun in the near future para maghiganti or para makasakit sa ibang tao. Kaya minsan hindi pinagkakaloob sa atin kasi baka magdulot lang ng malaking damage sa buhay natin, my dear. So, ang nakukuha ko lang dito is unang-una meron kang kinakailangan baguhin. Posibleng itong pagse-self-pity mo sa sarili mo, pag-overthink, yung energy ng revenge nandito din. Baka meron ka mga tao na talagang galit na galit ka pa rin hanggang ngayon and then parang meron kang gustong patunayan sa kanila. Meron kang positive energy dito, my dear, sa paglabas ng Seven of Pentacles and the Four of Wands kasi sinasabi dito na meron mga taong tutulong sa'yo and meron magandang opportunity at kung ano man yung bagay na ine-expect mo, my dear, or gusto mo mangyari sa buhay mo, mangyayari at mangyayari yan as long as magkaroon ka lang ng goal. Pero as of this moment, parang pinanghihinaan ka kasi, my dear, ng loob. Okay? Tingnan natin. Energy ng confrontation, parang meron kang gustong kausapin dito, my dear. Ayan, parang meron din ako nakukuha dito, baka nai-stress ka. Yung confrontation is parang gusto mo kasing isisi sa kanya lahat, ganon. We have here the Wheel of Fortune. Okay? So, my dear, binibigyan ka naman ng pagkakataon, my dear, na ayusin ang buhay mo. Pero minsan kasi nasa energy yan ng buwan. So, lalo na tayo ngayon, my dear, pumasok yung Libra and then Scorpio. So, normally nakaka-apekto sa atin yung energy na yan. So, tapos na yung Libra and then papasok na yung Scorpio. So, kaya ka siguro nagkakaganito kasi yung energy ng Scorpio is more on parang revenge yan. Nakakatakot si Scorpio pag nagagalit. So, there's a tendency, my dear, na baka may mga revenge energy dito. So, if just in case, my dear, na meron mga galit, puot sa puso mo, linisin mo yan, no? And then, magugulat ka, my dear, na yung mga minamanifest mo in life, darating talaga siya ng super smooth, as in, super banayad ng kanyang pagdating. Okay, last card natin over here is the King of Pentacles, my dear. Okay, it's about time, my dear, na baguhin natin yung kinaugalian natin, my dear. Siguro ito yung panahon, my dear, na i-analyze mo kung yung mga bagay na ginagawa mo ay nakakatulong pa ba sa'yo. Yung pagtatanim mo ng galit, di ba? Yung paglalagay mo ng masyadong galit sa mga tao na naka-move on na talaga, di ba? Ikaw na lang talaga yung kumakapit. Yung pag-overthink mo, yung pagtingin mo sa sarili mo, yung dinadown mo yung sarili mo, yung something like that. Ayan. Tanggalin mo yan, my dear, kasi nararamdaman ko naman na meron kang blessing over here. Ayan. Meron tayo ditong Eight of Pentacles, my dear. So, more on work. Sa itsura ng ating Eight of Pentacles, baka yung iba sa inyo ay nabibilang pa sa mga black magic, ha. Mga my dear, ha, hindi ko sinasabi na lahat kayo ganito. Pero just in case meron nanonood dito na nabibilang sa black magic or something, kasi yun na nakukuha ko dito kanina pa habang nire-reading ko to, itigil mo yan. Okay? Lalo, babalik yan sa'yo, my dear. Ulitin ko, Libra ni Scorpio season, babalik yan sa'yo. Okay? Para naman dun sa mga hindi nabibilang dun sa mga gawain na ganyan, my dear, ano mo yung sarili mo, itaas mo yung sarili mo. At kung meron man mga simpleng galit lang naman, 'di ba, sa ibang tao at gusto mo silang sisihin sa mga kamalasan na nangyayari, 'di ba?
sa tingin ko my dear, hindi na yan mag-work. It's about time na baguhin mo yung ganyan na pananaw sa buhay at mag-move forward ka, magtiwala ka sa sarili mo, i-claim mo sa sarili mo na kung ano yung mga bagay na minamanifest mo ay darating para sa'yo. But so far, October 18, 2023 hanggang sa katapusan, medyo magulo my dear ang isipan mo at medyo bumababa my dear ang energy ng pagpupursigi or ng motivation mo my dear. So advice ko, manood ka ng mga motivational, umiwas sa mga negative na mga panuurin or mga palabas my dear, and samahan ng prayers and meditation. Keep on working my dear, work on yourself and work on your dreams, okay? Laban lang my dear, okay? Laban lang. Okay, so my dear Cancer, yan ang reading mo para sa yung October 18, 2023 hanggang sa katapusan. Somehow my dear, kung nagustuhan mo tayo, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload, and free to like, free to share, and free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you my dear!